engineer sa Pilipinas at sa Saudi. Tapos nagbabalak sa British Columbia para sa isang conference na layong tulungan ang mga kababayang makabalik sa industriya at maging lisensyado sa probinsya. Narito ang report. I would say that this decade and the next is excellent time for engineering practitioners. Maganda raw ang kinabukasan at malaki ang career outlook ng mga engineer, architects at project managers na gustong magtrabaho sa British Columbia. Ayon sa mga organizer ng I4 conference na magaganap sa Sabado. The one monumental change I would say is the removal of the mandatory local Canadian engineering experience. Before, kung wala kang 1-year local experience, Canadian experience, engineering field, you cannot apply for license. Now they have amended it and they converted it into what they call the Canadian environment equivalent. Meaning, yung experience mo na you had abroad or the Philippines, you can use it as long as you can prove that the practice is equivalent to what is applied in Canada. Canada, as a country, through the diversity, equality, and inclusion, open up this opportunity for all foreign trained engineers or architects to be able to practice their profession. 4 na grupo ang nag-organisa ng libreng conference na bukas para sa 100 kataong dating engineer, architect o project manager sa Pilipinas o ibang bansa na gustong magtrabaho o maging registered o licensed sa BC. Filipino-Canadian Construction Society, the Society of Filipino Engineers of BC, the United Architects of BC, and Mosaic. Sa conference, magbibigay daw ang mga speakers ng mga payo kung paano maging matagumpay na registered o licensed engineer o architect sa British Columbia. Bukas din ang conference sa mga kabataon o taong interesado sa karera sa engineering o architecture. Yung I4 2024 stands for Initiate, Innovate, Integrate, and Inspire. The goal of this half-day conference is to help our kababayan, syempre, on how they could practice engineering, architecture, and even project management here in British Columbia. Magaganap ang conference sa Vancouver Community College alas 12 ng tanghali Sabado, September 28 at maaring magrehistro sa lokasyon. Libre ang conference para sa lahat na naghahanap ng mga Filipino-Canadian mentors sa industriya o mga taong gustong mag-network. Most of our attendees are seasoned professionals. Some have been very established and have built their careers here and just willing to share to some of our attendees. At yan ang mga balita ngayon araw. Itong Omni News Filipino. Maraming salamat po. Yon, sa magandang araw sa inyo mga kamamo. Isang magandang balita para sa mga Pilipino. Itong i-share natin from Omni News. Mainit na mainit mga kamamo. Sobrang nakaka-excite na sabihin sa inyo na magkakaroon ng I4 conference sa Sabado. So actually bago-bago lang tong labas ng Omni News, mga ilang oras pa lang siya na nahagip na agad ng researcher nyo. So ayan, nakita na natin na magkakaroon ng I4 conference sa British Columbia for engineering, architect, and business, parang business manager or something na ganon. So ayan na yung pagkakataon nyo mga kamamaw, dahil sinasabi nila noon before kasi mga kamamaw, hindi ka makakapag-apply ng lisensya or makapag-register bilang isang engineer or architect dito sa Canada kung wala kang 1-year experience dati. So ngayon, ito na yung pagkakataon. Sabi ko sa inyo mga kamamaw, may mga balita tayo na may mga policy na nagbabago, may mga positive effect din yun sa mga ibang bagay katulad yan ngayon. Ito na, nabigyan na kayo ng pagkakataon na yung mga, kung nasa Pilipinas man kayo, si Mark, yan, kung nasa Pilipinas man kayo mga kamamaw, at dito, usog natin konti at magpapark si Mark. Yan. Kung nasa Pilipinas man kayo mga kamamaw, or nasa mga kayong sulok ng mundo, at ang inyong talento ay or napag-graduatean is isang architect
at or isang engineer, ito na yung pagkakataon nyo na magkaroon kayo ng lisensya dito sa Canada. So ngayon hindi na talaga hinahanapan ng experience ngayon. Ngayon ito na yung pagkakataon nyo. Sobrang nakaka-proud mga kamamaw na makarinig ka ng isang sikat na architect or isang engineer from Canada tapos Pilipino pa. Sobrang ano yan. Ang maganda dyan kasi mga kamamaw, maganda yung way of thinking mo. Kung ang laging iniisip natin mga kamamaw is yung nakakakita tayo ng mga Pilipino na umaangat, hatakin natin sila paangat, wag natin silang hatakin pababa. Bisa kasi may nangyayari talagang senaryo mga kamamaw na nakikita, usual talagang in reality mga kamamaw, may mga tao din kasi na nakikita kanilang umaangat pero hinahata kanila pababa. Ay parang crab mentality na tinatawag. Pero syempre kung ang mentalidad mo is parang lagi kang positive, na lagi kang gagawin mo silang inspirasyon kaysa gawin mo silang parang isipin mo na ay hindi kailangan paangat sila, kailangan hatake ko sila pababa kasi nandito pa rin ako. Huwag ganun dapat ang mentalidad ng tao. Gawin mo silang inspirasyon, maging motivation sa iyo na nagawa niyo yung mga pangarap niyo sa buhay. Ganun din sana yung mentalidad ng bawat isa sa atin para at least kahit paano lahat tayo is magkaroon ng magandang way of yung direction ba sa buhay na masasabi natin nandun tayo sa direction daan na maano natin mapupulfill natin lahat ng ating mga pangarap or ating mga dreams sa buhay. 1 year later. Yan mga kamamaw, nandito tayo ngayon. Sumakto kasi mga kamamaw, naalala ko may kaibigan pala tayo dito sa Off Warehouse na ay katulad yan, iniisip nyo na mga magaganda yung trabaho nila dati, pero syempre dala ng pagpunta dito sa Canada, nag-a-adjust talaga sila mga kamamaw ng trabaho nila kahit ano pa yung profession nila, nag-back to zero. So ito si Erwin, sakto sa naano natin sa Omni News na engineer siya, licensed engineer siya ng Pilipinas tsaka ng Dubai, Saudi. Ng Saudi. So ilan taong kang nagtrabaho pala dun sa Saudi. Sa Saudi o? Since 2011. 2011. So License ako since 2009. okay. So sa Pilipinas talaga di ba? PRC license. Ngayon, di ba? So yan siya, lisensyado siyang engineer sa Pilipinas tsaka sa Saudi. Tapos nagbabalak siyang magkaroon siya ng license dito, which is yun yung pinag-uusapan kanina sa Omni News. So ano ba yung mga nabalitaan mo, kasi usual mas marami kang idea kasi syempre nagpaplano ka rin na maging lisensyado dito, di ba, sa Canada? So ang labor cap ng mga professional, kasi dahil sa Ministry of Labor nagtaka sila. Bakit maraming professional internationally pagdating dito sa Tim Hortons, fast food industry, warehouse. So nagtaka sila. So dati kasi pag mag-a-apply ka to your profession, kailangan mo ng Canadian experience. So nung napagtanto nila, wala na sa mga gusto magbalak na mga professional nila, hindi na kailangan ng Canadian experience dito. I think last quarter ng 2022 or first quarter ng 2023 in-implement yun, pinag-usapan. Okay. So nag-try ako 2022. So dito sa Saskatchewan, ang organisasyon namin is APEGS. APEGS yan. So Association of Professional Engineers and Geoscientists in Saskatchewan. Ayan. Iba rin ang BC, iba rin ang APEGA, Alberta, iba rin ang sa mga Nova Scotia. Pero doon kasi, alam ko sa Alberta, wala nang EIT. Ano ba yung EIT para nalalaman? Engineering trainee. Okay. Yun yung mga international graduates na gusto bumalik sa kanilang profession dito. May mga EIT na hindi na kailangan, tulad ng Alberta, alam ko hindi na kailangan sa Toronto hindi na kailangan ng EIT. Sa ibang province lang tulad nito, sa Saskatchewan, kailangan ng EIT. Which is, napagtanong-tanong ko rin sa mga organization namin, yung EIT, pag napasa mo, hindi mo siya may tatransfer sa ibang province. So kailangan mo munang may pasa yung EIT, then ipasa mo ulit yung PEng, yung professional engineer. Saka mo lang may tatransfer yung pagka-engineer mo sa lahat ng province pag PEng. So pwede ka lumipat talaga pag napasa mo na parehas yun. Okay, so maraming proseso din kasi kailangan mo ng self-assessment. So kailangan mo ng WES. Kung meron ka na account sa organization mo, so kunyari sa Apex may account ako, inactive na nga kasi 1.5 years na rin natin hindi ako nakapag-update. Pero lahat na binigyan ako ng subject. So yung
yung WES, yung World Education Services, binigay ko yung details ng secondary saka tertiary school ko, yung college. So WES na ang school na ang magbibigay sa WES. Okay. Yung WES, marireceive nila, ibibigay nila sa APEX. Dapat sila ang reception mo. Pag napasa yon, pag nakuha nila, bibigyan ka na lang self-assessment. Yung ginawa mong self-assessment form, saka yung degree na nakuha mo sa WES, yung mga subjects, pagkukumpara, tapos kung ano yung final result ng APEX, yun yung bibigay mo sa school. Okay. Na pwede mong pasukan. Ako binigyan ako ng 5 subjects. Ako dito, hindi naman ako PR landed So open work permit. So consider pa rin as international student. Okay. So alam mo naman, pag international student is mas mahal ang tuition. Okay. So ako, yung sitwasyon namin ni Mrs. alternating kami ng ng duty. Kasi may mga anak kami. Sa kung may mga magbabalak dito na ipopursue nila yung course nila, mas mabuti na lang siguro iwan muna yung mga anak kung yun ang purpose nila, para at least makapokus kayo sa yung talagang target. Tsaka yung target na yung target ang gusto nyo. Kami hindi naman kami tawag doon, hindi naman kami naghahabol ng mabilisan ba. Step by step lang. So ayan, pinauna ko naman muna si Mrs. na makakuha niya yung license niya dito. Yung Mrs. kasi niya na licensed nurse na ngayon. So nakuha niya na yung step by step, hindi siya minamadali, pero permis ba na makukuha nila yung gusto nilang makuha talaga. So yun, nauna si Mrs. kakukuha niya lang. So nakapasa na rin. So siguro pag na-PR na kami, ipopursue yung sa'yo. Kasi hindi naman kami hindi naman naghihirap. Nakaka-survive naman. Mahirap sa mahirap, pero hindi naman tulad ng... Pero mas mahirap kung pipilitin tapos hindi naman kaya, di ba? Yun. So maraming proseso. Dito kasi sa Saskatchewan, kailangan mo nang ipasa yung EIT, Engineer and Trainee. Applicable yon sa mga international student o international graduate na outside Canada. Pero yung experience mo ngayon na sa Pilipinas saka nung sa Saudi, ma-accredited na rin dito. Accredited na yun. Nasa naman 'di ba mayroon tinatawag na na referrals. So yun mismo tatawagan nila yun. Kung totoo. Saka kung mag-apply ka man ng PN dito is sa kumpanya mo may supervisor na tatawagan sila. Itawag doon, ko-confirm kung talaga bang anong status nito, kung talaga bang maganda ba yung performance nito, nag-excel ba as per duty, as per design, yung mga ginagawa niya as per standard, yung mga basta rin. Yun. So maraming salamat sa impormasyon. Sigurado maraming nakuha impormasyon yung mga manonood sa atin na pwedeng makatulong, kaya pinag-usapan ko to si Erwin na sabi ko sana marami ring tawag doon. Kung gusto mong dapat muna alamin kung ano yung tawag doon, anong organization ka. Kasi sa social media marami ng mga tumutulong, parang sa APEX. 'Di ba? Paano kung sa Pilipinas pala sila, kung nasa sila, may idea ka ba? Kung saan sila pwedeng mag-message o Sa dito sila pwedeng mag-message. Ayan, bibigyan na sa inyo. So lahat na yun, biligay ng magandang maayos at paliwanag ni Erwin, kaya malaking tulong to sa vlog natin. At the same time, malaking tulong nun sa mga nanonood na may mapapaghanapan sila ng impormasyon. Ano siya? Filkas pala to. Ayan, dahil lang makamamayan natin. Session of Filipino-Canadian Engineers. Pakita mo na lang sana yan. So, ito Association of Filipino. Sige, okay lang, mababasa na yan. Association of Filipino Canadian Engineer. Ayan. Paki-search nyo na lang para kung sakali may mga tanong kayo dyan. Maraming mga license dyan sa iba't ibang province. Buong Canada yan. So, dyan lang ako nagtanong. Nung una ko pumunta dito, na-overwhelm muna ako nung una, so hindi ko pinapansin. Pero nung tanong-tanong ako nung ano yung mga sahod, intern na sahod, is nakaka-surprise. Nakakalula. Which is yung tax din nakakalula. Nakakalula. Ayun. Salamat Erwin sa maraming salamat Erwin sa impormasyon. Sana marami tayong matulungan dito sa impormasyon binigay mo. Pero wag yung madaliin muna ang lahat-lahat.
In God's will, in Yeah. God's time. In God's time, ayan. Bibigay yan. Okay, sige. Parang ako din, hindi pa. Sige, thank you So ayan mga kamama, maraming salamat sa mga nanonood. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.